welcome to my channel. Ayan, kasalukuyan nag-orient si Sir Jun. Napakahalaga yung kanyang tinuturo. Combination na rin yan. Almost lahat ng mga nalabas ng scooter ngayon, isang dual brake disc na sila. No? Ayan, so especially ito rin, side mirror, check-in mo yan, di ba? So, bago ka umalis, syempre, Sa motor muna tayo. medyo painitin mo na. Para sa inyo, kung marami kang pangkap, yung painitin mo, hanggang 10 minuto. Pero ang gasolina lang naman yan, sir, 1 to 2 minutes lang. Pwede na yan. Kasi sa minuto lang. Kasi ang gasolina, mabilis-mabilis. Sila ng like said, talagang siya kailangan nyo siyang painitin kasi doon siya kumukuha ng power. Kailangan nyo nang i-circulate nyo ng maayos yung oil niya para bumatak siya ng maganda. Hindi katulad dito sa combine niya siya ng yung oil mo at saka yung gasoline niya. Yeah, combine na hindi katulad ng mga tutunog na. Kailangan mo siya painitin. So, rotor, starting from brake. Okay, hello guys. I-ano lang po natin, update natin yung ating travel vlog. So, meron tayong mga napuntahan. So, ilalagay po natin doon sa ano natin sa YouTube channel natin. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Lahat po medyo putol-putol lang po 'yon, pero yun po ay meron pong aral, meron pong sinasabing inspiration para saan man tayo pumunta. May sasakyan tayo, pumunta tayo sa isang lugar o tayo ay nagmamaneho, tayo ay nasa trabaho, ay meron pong dapat meaning ang buhay. So maraming salamat sa inyong pagsuporta at ako ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga bago na ngayon lang po nakarating sa ating pong YouTube channel. Mag-subscribe po kayo, mag-like po at saka pindutin nyo po yung all doon po sa notification bell button. Maraming salamat po.
at panoorin nyo po yung ating travel vlog. Magandang araw at pinagpala na panahon sa inyo lahat. Yan, hi guys, nandito tayo ngayon together with my poging motor. Nandito tayo sa may gitna ng mga palayan. Ito yung dinadaanan ko pauwi, tapos papunta naman doon sa trabaho. Yan, tingnan natin kung kaya natin i-zoom. Sa bawat probinsya na mayroong ganito, may mga palayan. Ayan, sabay-sabay yan sila na nagpi-prepare. Ayan, yung nakikita nyo po yun yung green. Ayan, nasan ba yun? Yun. Yan po yung yan yung ihahandang pagtanim. Pagtama na yung niya, yung taas niya, yan, ilalagay na yan dyan. Itatanim na yan siya. Ayan, abot hanggang doon. Ayan. Grabe. Ang lawak. Ayan. Yan yung buhay probinsya. Ayan. Pero, ano ba yan? Wala. Ang cute. Chuy. Nilagay dito yung dalawang puta. Wala. Mamamatay yan. Kawawa naman. Siguro guys na yan, na matay siguro yung inahin, kaya nilagay lang dito. Sino kaya may-ari nito? Wala. Pag hindi po ito napainom ng gatas, nakadede, mamamatay po yan. Naranasan ko po na mag-alaga 4. Yung aso po namin ay nakagat ng ahas. Oh, cute. Sino kaya naglagay dito? Pag umulan, andito pa naman sila sa gitna ng kapalayan. Mamamatay na sila. So ayan guys, kawawa naman. Hindi din natin alam kasi alam nyo po ba na ako po ay nagtiyaga rin na buhay ng 4 siya na na bagong panganak yung aso namin. 4 yung anak niya. Ang nangyari ay siya ay na tuklaw ng ahas sa amin sa Leyte. So ako ang nag-alaga, pinainom ko ng gatas. Yan yung mga nabibili natin sa tindahan. Yun ang ginagawa ko, pinapadede ko araw-araw. Ang problema kasi dyan, pag ganyan, katulad yan maliliit pa, hindi kasi yan yung hindi yan yung talagang gatas na iniinom nila. So yung 4 na yon pinagtiyagaan ko, ang problema po namatay din kasi nga kailangan talaga yung gatas ng nanay nila. So ito, kawawa po ito. Siguro ngayon lang tong umaga dinala rito. Kawawa naman. Hindi naman po natin magawa ng paraan kasi grabe, yung iyak pa lang nakakaawa na. So hindi naman natin magawa ng paraan guys kasi may work tayo, tapos hindi naman ako araw-araw nasa bahay, tsaka
ano, mamamatay talaga siya kahit padidihin mo siya ng mga gatas na galing sa mga nabibili natin. Almost 1 week din po ako noon nag-alaga ng ganyan. Kaya lang po talagang ano, talagang namatay sila dahil nga iba pa rin talaga yung gatas na galing dun sa inahin ng aso. Tingnan mo, nakakaano sila, oh. Kaya kapag ano po, ganito, nawa po ay hindi na lang ninyo itatapon sa basta-basta na dito na lang, kasi kawawa naman. Sana doon na lang sa bahay nyo, kung sila man ay talagang mamamatay, sana ay siyempre may lagay din sa may libing. Kaya lang yung katulad nito nakakaawa. Katulad yan, ako nakita ko pagdaan ko, nakita ko, nakakaawa. Pag umulan, mabasa sila, andito, baka awawa. Ayan, oh. Sige guys, hanggang dito na lang. At nawa, pag meron tayong mga aso, alagaan natin para hindi naman nagiging kawawa yung mga ano nila, mga anak. At wag nyong itatapon, wag nyong dadaling kung saan saan, dahil siyempre dito katulad niyan, daanan, pag namatay yan, babaho siya. Maganda po kung doon na lang sa bahay nyo, and then pag namatay siya, ilibing na lang po natin. So yan po ang paalala ko po, kasi naranasan ko po mag-alaga niyan, ay hindi po talaga kakayanin, lalo na maliliit pa po yan. Talagang doon po sila pupunta na mawawala sila. Sige guys, hanggang dito na lang muna. Guys, meron tayong ano, nakita doon na malapit, doon. May bahay siya doon, tapos may mga aso doon, tapos may parang inahin na aso. So ang gagawin natin, ano natin to, dalhin natin doon. Dalhin natin doon para baka mapadede siya doon ng ano, ng inahin. Hindi natin alam kung ito ay galing doon or kanino, pero imposible na galing doon, kasi nga syempre kung galing ano, kung galing doon, sana di napapadede siya, di ba? So yun. So yun ang kailangan natin gawin, pero magtatanong tayo muna. Ayan. Okay. Gandang umaga po. Kanino po itong tuta? Hindi ko alam po, baka may nagtapon. Oo, ayan o. Kawawa naman. May nagtapon po yan. Oo, ayan o. Bagong anak. Ay, mabubuhay ba yan? Hindi mabubuhay yan. Meron ako nakita doon na inahin. Baka po pwede siya doon. Hindi ba? Baka lang. Sa may bahay? Opo. Hindi pwede yan. Hindi, wala mong gatas pa yun eh. Hindi namang walang suso. Doon po kayo? Hindi, doon sa bandara pa yun. Oo, ayan o, yung dyan banda. Dyan po kayo nakatira. Hindi po pwede po yan, padidihin. Kawawa naman. Oo. Wala, hindi daw pwede. Hindi pwede na mag-ano. Kasi wala pang gatas, mamamatay din. Yun yung pinuntahan natin kanina. Yun yung banda doon. Papunta na siya doon. Hindi daw pwede. So bumalik tayo, nagbaka sakali tayo na pwede sana, kaso hindi daw pwede. Siya pala yung may-ari doon ng bahay, tsaka may-ari ng aso. So ganun din po ang mangyayari. Mamamatay din siya kasi walang gatas yung inahin doon. Sige guys, kakalungkot man, wala tayong magagawa.
Good morning guys. Ayan yung mga magsasaka natin. Ayan o. Nagtatanim sila. Ito yung dinadaanan natin pag pumapasok tayo. Wow. Ang aga pa nila oh, nagtatanim sila ng ano, mga binhi ng palay. Oh, ito, ang dami oh. Wow. Oh, ha? Di ba? Siya nga pala, update tayo dun sa ano, sa tuta na ano natin. Yung ano nun, ayan yan. Ayan oh. Nahay sila. Ang aga, mga babae, lalaki sila doon. Tapos doon banda, ayun doon. Nandun yung ano, yung tuta, doon banda doon. Pero nakita natin kahapon wala doon may kumuha. Nawa ay medyo nagawa ng paraan para mabuhay sila. Pero ito maganda, yung ikinabubuhay. Yan, lahat po ng ating kinakaing bigas ay nandito tayo. Makikita natin kung anong paghihirap nila para sila ay makapagtanim. At tayo naman po ang nakikinabang. Ayan o. Yan. O, diba? Maraming salamat sa inyo mga ano, masisipag na magsasaka. Masipag na nagtatanim ng palay para mabuhay ang lahat ng Pilipino. Ayan. God bless po sa ating lahat. So ayan, wala na rito yung ano, yung nakita natin tuta na nakalagay sa ano, sa karton. Nandito yun siya. Diyan sila dati. Kahapon nandiyan sila. Pero ngayon wala na. Naway ano, naging okay sila para mabuhay naman. Diba ito, marami namamasyal dito pag umaga. Ang ganda kasi ng lugar. Ayan o. Ay, may dalang aso. So ito, tataniman ng palay. Good morning sa inyong lahat. God bless po sa araw na ito. Sa lahat ng papasok ng trabaho, lahat po ng mga may gagawin, tayo po ay samahan ni Lord para magtagumpay po tayo sa buhay.